Good morning everyone! Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat at welcome po dito sa Botlea Facebook. Abaka mo at kalakbay. No? Yan po ang ating tema. No? Ting mag-e-airy po tayo, yan ang ating pinag-uusapan. Kabaka mo, sino nga ba ang kabaka ng Panginoon? At sino ba ang kasama naglalakbay ng Panginoon? Ano? Baka kalakbay lang natin siya pero hindi na natin siya tinuturing na kabaka. Parang yung reading na isang araw, yung pagpunta sa Imacus, di ba? Yung dalawa naglakad lang, hindi nila napansin si Jesus dahil nakapokus sa sarili, no? Sabi ni Jesus kay Nicodemus ngayong araw na to sa John 3, no? Sabi niya, kailangan isilang kang muli. You must be born again. So, naku, sabi ni, paano mangyayari yun? Ano? Kasi tayo, di ba? Tayo mga mananampalataya, pag katoliko ka, nakarinig ka naman, nag-born again yung katoliko, oy, sabi mo, parang nagbago na, ganyan, ano? O nagpalit ng sekta, kung saan man pumuntang sekta, ano, ha? Relihiyon, no? Nag-iba ng relihiyon, oy, nagbago na, etc., etc. Ang born again na word ay isang word na ginagamit o ginawang kapital o naging kapital ng mga nagtayo ng ibang relihiyon, no? Ginamit yung phrase na yan, born again. Ibig sabihin, binigyan uli sila dun sa grupo na yon at nagkaroon ng kung anumang gawain, no? Para buhayin, no? O bigyan uli sila ng buhay. Iba-ibang ritual ang ginagamit. Sa ating mga Katoliko, ginawa na yan, no? Umpisa pa lang, yung binyag natin, no? Yung binyag natin sa Espiritu Santo, na ginagawa yan at the early stage of our age. No? Ganun kaagap ang Katoliko, no? Gusto niya nang ibigay kaagad, ipamana ang Banal na Espiritu sa kanyang mga mananampalataya, no? Sa mga Katoliko, para manahan na doon, ano? At di na paniniwala, manahan doon ang Espiritu Santo. Welcome to the Christian world. Yun nga sinasabi, no? Nagiging Kristiyano. Yung isang payak na bata na isinilang mula sa Diyos, ay binibigyan ng karapatang magkaroon ng buhay ngayon pa lang. No? Kahit na hindi pa husto ang kanyang kaisipan. At ang problema dyan, tayo mga Katoliko hindi naalagaan yan. No? Naniniwala tayo na pag dinala natin sa simbahan yung mga anak natin, okay na yan, alam na nila. Walang nagpapaliwanag. No? Walang katulad ng mga born again na talagang ang doktrina niya tuloy-tuloy. Sinasabi sa mga tao, which is good naman, di ba? Hindi mo naman pwedeng tawaran yun at natututo sila. So ngayon yung sinasabi ng Panginoong Kristo kay Nicodemus, kaya hindi niya maintindihan. So paano nga ba magiging born again? Ano? Sabi ng Panginoong Kristo kay Nicodemus, kayong mga tao, no? Hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi namin. So kasama yung mga kanyang mga alagad, ano? Kung hindi kayo naniniwala sa mga makabundong sinasabi namin, sa mga aral at turo ko, parang ganyan ang sinasabi ni Jesus, paano ka pang maniniwala kung tungkol na sa kalangitan? Ang sasabihin ko, ibabahagi ko sa iyo. Na parang, wow, di ba parang napakalalim nung kay Nicodemus. Sa ating pananampalataya, ganun din, ano? How to be born again. Kailangan natin makilala si Kristo. Ganun lang naman ang ginagawa, eh. Nung nag-born again, ganun lang ginagawa. Pinupustos lang yan ng doktrina at binibinyagan tubig din ang ginagamit nila. Katulad ng ginagawa natin sa simbahan, ano? So, walang pagkakaiba. Parang yung mental attitude lang yan, eh. Tsaka parang trip, parang ganun, ano? Magbabago ka na kasi nahugasan ka na ng tubig, etc., etc. Nangyari na yun sa atin. Ngayon, sa ating mga makabagong pamamaraan ng pagtangkilik sa Panginoong Diyos na nasa Biblia pa, noon pa naman to, yung pagtanggap ng Banal na Espiritu. No? Ginagawa din yan. Kaya tayo mga Katoliko dapat nagsasaliksik, nag-aaral, naglilingkod, nakikihalubilo. Kasi dito natin matututunan, ano? Sa pagkikihalubilo ito, lalong-lalo na, yung pagsama sa mga grupo na mga religyoso, halimbawa sa simbahan, naglulungkod ka, sumama ka sa isang grupo ng laiko o yung lay Catholic community. Dito yung pinaliliwanag din to, eh. Kung anong ginagawa ng mga born again, matagal na natin ginagawa ito. Kaya lang, di ba, tayo naman, gusto natin lagi ibang adventure. Pero yun din, isang Diyos, si Kristo rin, ang Misaya, yun din ang tinatanggap nila. No, at pinaniniwalaan, minsan nga may grupo na hindi naniniwala kay Kristo, na siya anak ng Diyos at siya ay propeta lang. Iba-ibang pananampalataya, ibang pananaw para maibenta. Sa akin kasi, ang tingin ko dyan, negosyo, no? Binibenta ang relihiyon. At marami ng mga yumaman dyan, ano? Daksang-daksang, no? Hindi na kailangan mamulitiko. Magtayo ka lang ng relihiyon. At pag nag-click ka, yayaman ka na, wala ka pang tax. Di ba? So, ganun na sinasabi ng Panginoon ngayon. So, umiihip ang hangin at naririnig mo ito pero hindi mo alam kung saan papunta at patungo. So, ano yung sinasabi rito? Ako, interpretation ko rito, pag nasa Diyos ka,
no? Maniniwala ako na lahat ng gabay, tabilin ng Diyos ay maririnig mo sa pamamagitan ng pagbulong ng Espiritu Santo. No? Ang binubulong ng Espiritu Santo ay ang binubulungan niyan ay ang ating konsensya. Kaya kayo mga wala ng konsensya, tignan mo anong ginagawa. O alam niyo na kung anong ginagawa nila. Di ba? Talagang puro pansarili, no? Puro pakabig. Hindi na naglalahad ng palad. At alam na natin yan, matagal na nangyayari sa bansa natin. Kaya tayo naman, mga Pilipino, napakabait. Ano, ha? Talagang sinabi, higpit na sinturon, higpit. Sinabi, higpit. Ayan, wala na nga. Wala na makapasok sa bitukan mo kasi yung bitukan mo nakalukot na. Hindi mo mapasukan ng pagkain. Kaya okay na lang. No? Ang dami nangyayari kasi sa atin, sa paligid natin, na kung minsan, makukumbinsi tayo na walang Diyos. No? Na walang nag-aharing Diyos. At kailangan magbago na tayo ng Diyos. Pupunta sa ibang sekta. Pero hindi Diyos rin. No? Ang kailangan baguhin ay yung ating puso at kaisipan. Kailangan ito yung naka-channel, naka-attune. Ika nga, ang frequency nito ay yung frequency ng Panginoon. Ito ang turo, 10 utos ng Diyos. Dapat nakakasunod tayo doon. Dapat tinatangkilik natin, dapat nire-respeto at ginagalang natin yon sa pamamagitan ng pagsunod dito. Ano ginawa ng Diyos nung dumating siya? Dahil nahihirapan tayo sa 10 utos, hirap tayong bumilang hanggang 10, ginawang 2. Anong nangyari? Mahalin mo siya ng buong buo. Wala kang itituro sa sarili mo. Siya muna. At saka susunod ang sarili mo at pamilya mo. Parang gano'n no? Yun ang sinasabi ng Panginoon pagkakasinom na mo ang Diyos, ang kaisipan mo wasto. Ang puso mo wasto. Ang direksyon ng mata mo, tama. Ang dinidikta ng buong isip mo at katawan, tama. Dinidikta yun ng Diyos. Kaya wala kang makakagalit. Wala kang masasagasaan at lahat ng mga hangarin mo sa buhay ay magkakaroon ng katamaan. No? Lahat ng gagawin mo sa buhay mo ay may direksyon. Dahil yun ay direksyon ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Hindi sarili. Ako katulad ko, pagka meron ako ninanais sa buhay ko, mula nung magkaroon ako ng renewal, tinataas ko sa Diyos, Lord, ito yung plano ko Lord, pero plano ko to di ba? Sana yung plano mo, your will be done. Tapos sinabi niya sa Gethsemane, di ba, nung bago siya bitayin, di ba, o nagdadasal siya, pinawisan nga siya, tumulo nga ng dugong pawis si Jesus, ayon sa banal na kasulatan. At sinasabi niya, baka naman pwedeng iligtas muna ako dito. Dahil alam niya, ang tatay niya, ang pinakamakapangyarihan sa lahat Pero ang sabi niya, dinugtong niya, but your will be done. Kung ano nararapat, kung ano ang tingin mong tama, kung ano yung gusto para sa iyo, yun ang susundin ko. Kaya nangyari yun. Di ba? So, ganun din tayo. Paano tayo paano tayo born again? No? How can we be born again? Sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo. Diba? Saan tayo magsisimula? Kailangan natin magsilasaan sa ating sarili. Umanap tayo ng paraan upang makapag-concentrate tayo. Na sa Diyos, na makita natin ang ating lahat ng mga problema nito ay dulot natin at ng kapaligiran natin. No? Walang kinalaman ng Diyos dito. Kung ano man ang nangyayari sa atin, lalo na yung masama, walang kinalaman ng Diyos. Pero yung mabuti, may kinalaman ng Diyos dyan. Yung direksyon ng mabuti, may kinalaman ng Diyos dyan. Di ba? Sabi nga niya, di ba? Thy word is a lamp unto my feet and the light into my path. Pero babasa ka ng Biblia, makikita mo yung direksyon. Katulad ngayong araw na ito, ano ba ang direksyon ng Panginoon? Di ba? Ano sinasabi niya? Kailangan magbago. Kailangan baguhin. Hindi born again yun. Parang praise lang yun. Para sabihin sa atin, kailangan natin magbago. Ano ba ang dapat mong baguhin sa buhay mo? Mayroon bang kailangan sa tingin mo? O itinanong mo na ba sa Diyos? No, na hindi yung ikaw lang nagsasabing ganito, ganyan. Itinanong mo ba kung ano ang plano ng Diyos para sa iyo? Yung born again. No, maging nakaangkla ka. No, nakaangkla ka sa Diyos. Tingnan mo ang barko, napakalaki niyan. Pero ang angkla niyan, yung anchor, di ba? Kakaliit yun. Pero nakaangkla yun. At pag naangkla yun, yung barko hindi nagagalaw. Hindi nagagalaw yung basta doon sa pinagparadahan sa kanya. Ganun no? Kailangan nakaangkla tayo sa Diyos. Pinaninindigan natin. Di ba? Sabi nga nila, faith is the realization of things we hope for. Ganun pala ang pananampalataya. Katunayan na ang ating mga minimithi ay nandidiyan. Darating. Dahil sa ating paniniwala sa Diyos na magkakaroon ito. Di ba? The evidence of things not seen. Hindi natin nakikita yung mangyayari. Pero nangyayari dahil sa ating pananampalataya. Amen? Parang ang gulo, di ba? Anong ibig sabihin nun? Anong talagang meaning na literal daw in one word? Manalig ka sa Diyos. Di ba?
sumampalataya ka sa Diyos. Huwag kang parang si Tomas. Si Tomas, kailangan isaksak pa yung daliri, ilagay yung kamay sa tagiliran bago maniwala. Ano sabi tuloy sa kanya ng Diyos? Mapalad yung mga hindi nakakita, pero naniwala. Ganon ka ba? No? Ganon ba ang estado natin? No? Nawawalan agad tayo ng pag-asa na sobrang taas ng langis. Takot mo, nakakaawa yung mga nagtatanim sa bagyo, o yung mga nagtanim, di ba? Walang tubig, walang irigasyon dahil mahal ng diesel, hindi maibaba yung kanilang produkto dahil mahal ng diesel, at kung ano-ano mga dahilan, mga driver, right? Lahat, mga karinderya, lahat nagreklamo. Pero katulad nga sinabi ko, di ba? Lagi kong nababanggit yun, no? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. O di ba nagkaroon na nga ng katunayan? Ano nangyari? Nagkaroon ng peace talk 2 weeks. O sino na naman ang umano nito? Sumalag nito. Hindi nagkasundo. Parehong mataas. Ayoko niyan. Ayoko nito. Ito na naman. Ang magdudusa tao na naman. Muli, huwag tayong magsawa sa pananalig sa Diyos. Magdasal tayo ng lahat ng ito ay huhupa din. Wala namang pupuntahan yung yung sobrang taas ng presyo kundi pababa. Magsasawa din sa pagnanakaw yung mga taong walang sawa sa pera, no? At matatapos din ang buhay nila pagdating ng panahon at mahuhusgahan sila. Antayin na lang natin yun. Tignan na lang natin. Di ba? Kung makikita natin sila sa langit. Pag hindi, baka na sa impyerno yun. Ay, nako. Di ba? So, kaya kung minsan kailangan, we take life lightly, Hindi tayo magpaka-depress. Huwag natin masyadong gamitin yung pagiging anxiety natin, yung negative, yung kaparaningan natin. Let go and let God. Mahirap yun, lalo na sa mahihirap, halos walang makain. Patawarin niyo po ako. Pero saan po ba kayo pupunta? Ano ba ang gusto niyong panaligan? Gumawa ng hindi mabuti o mag-antay sa plano ng Diyos para sa iyo? Dahil ako naniniwala ako, meron yun. Lahat meron. Hindi po ako nagsasalita dahil gusto ko lang magsabi. Ako'y naniniwala at nagsasalita dahil nangyari sa akin. Kung paano, hindi ko nasasabihin. Hasta ang ginawa ko, lumapit ako sa Diyos at naniwala ako sa Kanya. Nagsaliksik ako at naniwala ako sa Kanya. Hindi mo na kailangan lumipat ng organisasyon, ng relihiyon, ng sekta. No? Dito ka kung saan ka naniniwala. At naniniwala ako ng Diyos ay gabay mo. Sabi nga niya, hindi ang hangin ay bumubuga, bumuhuni, pero hindi ang laan kung saan ang gagaling. Ganon din ang tulong ng Diyos. Hindi mo alam kung saan mang gagaling. Hindi mo mapipredict kung saan mang gagaling. Pero ang kasigurahan, may hangin na darating para sa iyo. Para ikaw ay makahinga. No? At umalwa ang buhay natin. Grabe, ang init na, no? Tingnan mo, tumutulo ang pawis ko. Anyway, yan po ang ating pagninilay. Samahan niyo naman ako. No? Mag-like and share po kayo para naman dumami tayo. At ibahagi niyo rin itong ating pinag-uusapan. Kung meron po kayong mga komento, dyan po sa ibaba. Mag-text lang po dyan. So maraming salamat. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat na naman sa araw na ito. Totoo po yun. Lagi kaming duda, kasi yung hangin, hindi namin nakikita. Kaya yung sample mo ngayon, parang yun, hindi namin nakikita. Ang totoo lang doon, hindi namin alam kung saan papunta. Na kung yun ay mayayakap namin sa pamamagitan ng paniniwala sa iyo, sa iyo kabanal-banalang Espiritu, ay magagamit namin sa buhay namin. Lagi kasi kaming nakakatingin doon sa naked eye, parang kung ano yung nakikita, doon kami naniniwala. Naway, tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon talaga ng pananalig. Yung katotohanan na nandyan ka, yung katotohanan na ang aming mga pangarap mitihiin ay magkakatotoo. Kung kami mananalig at mag-i-stay sa iyo. At yan ay magkakaroon ng katotohanan lamang kung patuloy kaming tatangkilik sa iyong kapangyarihan, no? Sa iyong kabanalan, sa iyong mga turo, at lahat ng kaugnay dito para sa aming buhay. Buhay namin ito, Panginoon, kaya alam namin na kailangan namin i-alay ito sa iyo para ito'y maibalik mo, sapagkat yun ang sabi mo. Ang sino mang nananalig at naniniwala ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto namin yun. Sapagat sinabi mo ngayon na hindi ka na parito para kami husgahan kung hindi bigyan ng kaligtasan. Gusto namin yun. Sana manatili ito, mga katagang ito sa aming kaisipan, sa aming mga puso at nagamit namin every day.
sa aming payak na pamumuhay. Bigyan mo kami ng isang makadiyos na pamumuhay, Lord God. Isang malusog na pamumuhay physically, spiritually. At bigyan mo kami ng kasaganan, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoon, pananalangin din namin ang mga taong maraming pagdududa ngayon mga panahon na ito. Ang dami kasing krisis na nangyayari. So sana'y makita nila at maramdaman ang iyong plano para sa kanila. At para magawa ito, sana'y magkaroon sila ng kaisipan na lumapit sa iyo. Yumuko at sumamba, Panginoon. Sa lahat ng aming mga kapatid na may nangangailangan, may sakit, karamdaman, at kung ano pa. Lahat na may pangangailangan na yung pagtugon na itinataas namin, hinahain namin mga sandaling ito. Sa mga sandaling ito sa iyong paanan, na ikaw na po bahala sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, sa pananalangin ng mahal na Inang Maria, kami nananalig, sapagkat kami ay naniniwala at nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat and glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginnings, now, and ever shall be, world without end. Amen. Mas magandang umaga po. Brother Deo, kay Luz Bibinda, Antonio, kay Joting Kitil, at sa lahat po ng pupunta sa ating channel, sa YouTube, tsaka dito sa Facebook, sa Instagram. Thank you in advance. Like and share po para dumami po tayo at maraming makinabang sa ating pagtatalakayan ngayong umaga nito. Thank you. Bye-bye. God bless.